So, alright. Good morning mga pre. So, mag-update tayo sa ating mga inaalaga ang mga miming dito sa ating concrete pond. Dito sa may bandang baba. Sa ating mga filter chamber. So, ayan. Dito tayo sa pangalawa. So, guys, simula nung na-acquire ko yung mga yung mga mollies na yon. At saka meron din tayong na-acquire na mga balloon mollies. So ayan guys, sobrang dami na nilang fry. So ibig sabihin ng fry guys is yung mga anak nila. So ayan, sobrang dami nila guys. Wala pang isang buwan simula nung ilinipat ko sila dito sa ating chamber is sobrang dami ng improvement na nangyari. Ang dami nilang magparami dito, tapos malulusog sila. Hindi sila nagkakasakit, hindi gaya nung nasa reptab sila. Sobrang sakitin nila guys nung nasa reptab sila. Ayun yung mga unang batch guys, oh. Malalaki na. Ano na, halos semi breeder na sila. Nabubulol tayo guys. Gusto ko sana magbisaya kaso Tagalog na lang para lahat tayo magkaintindihan. Kasi hindi lang naman puro Bisaya yung mga friend natin tsaka yung mga subscriber natin dyan, mga followers natin. Ayan guys, so sobrang dami nila guys. Ayan na yung mga fry. So hinalo-halo ko na lang sila dito. Tapos kagahapon nakapag-desisyon ako na itong mga molly na to is dito na lang sila. Tsaka ito dito sila. Tapos yung mga balon mollies doon natin nilalagay sa pangatlo. So ayan, kung mapapansin nyo guys, pakainin natin. Sobrang dami na nila guys. Ang dami na nilang fry. Hindi ko na nga mabilang. So ayan, pakainin natin sila dito banda. Ayan. So hindi pa nila napansin na may pagkain dyan. Pero ayan, lalapit din yan. Lalapit din yung mga yan. So ayan. Ayan guys, so sobrang dami nilang fry. Napakarami niyan guys. Tapos yung mga balon mollies natin guys, ayun yung mga una nilang fry. Malalaki na rin. So baka next month yan maging breeders na rin yung mga unang batch. So hindi ko na makita guys kasi nasisilawan na ng araw. Pero ayan, update guys. So yung mga reptab natin guys, dito yung nakalagay yung mga tilapia is wala na dyan. Nakuha na ng uncle ko, si Uncle Nilo Plaza. So yung dito naman guys, nandito yung mga platinum na convict. Pero mga reject na to guys, yung mga linagay ko dito, wala na to. Mga reject na to. So pakainin din natin sila kahit papano. So yung nandito naman guys, may mga naiwan pa akong mga mollies dito na hindi ko pa nailipat kasi may ilap sila. So hinayaan ko na lang din sila dyan, nag-lay na rin sila ng fry. Ayan oh. May mga fry na rin sila dyan. Ayan, dalawang maliliit na yan. Dumpa yung pa oh. Yan oh. So hinayaan ko na lang yan sila dyan. Kasi medyo okay naman sila. Kukunti lang naman sila dyan guys. Siguro mga nasa 4 na piraso na lang yung breeder ko dito. O kaya 5 piraso. Pero mas okay sana guys kung nailipat natin to sila doon sa ano. Para mas mabilis silang makapag-lay ng fry. So dito naman guys, dito ko linagay yung mga balon mollies natin. So sa balon mollies naman natin guys, 4 na piraso na lang yung black. Tapos 3 piraso yung marble. So yun. So next month to guys, talagang visible na to pag lumaki na yung mga fry na sobrang dami. So ngayon maliit pa, hindi pa sila gaano makita. Tapos yung nandito naman guys, yung marami nating convict dito na ilinagay, siguro mga almost 200 pieces yon. Kukunti na lang na natira. Kasi napansin ko gabi-gabi, lagi ako nakakahuli dito ng ano, mga batawag doon, palaka. Sa Bisaya, pigurit, baki.
Lagi nakahuli dito guys. Kagabi nahuli ko dito 3 piraso. Tapos nakapag-decide ako kagabi na tanggalan ng tubig at ilipat sila dito. So wala nang tubig yan guys, wala na. So ilinipat ko na sila dito. Diyan. So sana lumaki sila diyan at maging malusog kasi dito sa may reptab ang hina ng paglaki nila. So dito naman ang bilis lumaki ng mga ano ko dito, mga swordtail ko dito. Ayan. Kaya ang gagawin natin guys, dito na lang sila palalakihin. So ayan. So balik tayo dun guys sa ano natin, sa unang chamber natin, dun sa mga swordtail. Balik tayo dun. So hindi na ako makapaghintay guys, next month malalaki na yun. Pag lumaki na yung mga ano na yun, fry na yun. Ayan. So ayan. So dito naman guys, dito yung mga ano natin, mga swordtail natin. Ayan. So pinaghalo-halo ko na rin to guys dito kasi matibay naman yung swordtail. Hindi naman sila basta-basta na ano, yung mga fry nila nakakain. Pero pansamantala lang naman na hinalo ko dito yung mga ano natin, yung mga binigay na ano, yung mga binigay ni Boss Morris na ano, yung mga platinum na ayan guys, na mga parrot. So pinapalaki na lang natin sila dito para maging breeders. Pero hindi talaga natin sila dito patatagalin. Pag lumaki-laki na sila, breeder size na, kukunin na natin yan sila dyan. Yan, ganyan lang din ang magtawag ng isda ko guys. So, ganyan lang. So, ayan na sila. O, diba guys? O, diba? Ang lusog nila dito guys, malulusog talaga sila dito, walang nagkakasakit kasi yung tubig dito is flowing guys. Ayan o. Tapos may mga plants pa tayo dyan. Ayan yung mga plants natin guys. Ayan. Meron pa doon. Ayan. Kaya malulusog sila guys. Tapos yung ano natin guys, yung filter natin is ang daming lumot guys. So buhay na buhay. Kung makikita nyo sa personal, buhay na buhay yung mga lumot dyan. So ibig sabihin, namamahay dyan yung mga good bacteria. So hindi na muna natin yan gagalawin kasi buhay na buhay yung good bacteria dyan kasi maraming lumot. So okay yan para sa mga isda natin. So ayan, tuloy-tuloy yung agos. At yung tubig naman natin dito guys is sobrang linaw. So makikita mo talaga hanggang ilalim. Ayan o. Okay. So wala tayong problema sa tubig kasi hindi pa naman umuulan dito. So tingnan natin kapag maulan kung makasurvive pa ba yung ating mga balon mollies at saka yung mga platinum mollies natin. Pero kapag may namatay, pag maulan is ililipat na lang natin sila dun sa may loob ng bahay. So ito na muna yung update natin guys sa ating mga isda dito sa labas. So kung may gusto nga palang bumili ng mga isda ko dito, may available tayo dito ng mga swordtail. So mura lang din to kapag kayo yung pumunta rito, pag nag walk in kayo.